I remember merong nagtapat sa akin na sinabing aswang sila. Magkapatid sila. Pero ang sabi nila, hindi naman daw sila masamang mga aswang. Kasi normally ang sabi, pag mga aswang kumakain ng laman loob ng tao. No? Hindi raw nila ginagawa yon. At hindi rin daw nila kagustuhan na maging ganon. Ito'y para ipinamana sa kanilang mga parents. Kaya lang, naging tragic yung kwento nila kasi yung isa sa yung kapatid niya na babae, napatay ng taong bayan. Encounters mga sightings ito. Doon ba'y palatandaan na talaga malapit na mga experience o meron kayong sightings ng mga UFO? Higher beings, especially to the universe. I am Ray Sibayan. I am 58 years old and host ng Gabi ng Misteryo ng DZRH, the original Misteryo actually. I started Misteryo way back 2006. And pero natigil siya ng 2011, then na-revive siya in another title na Gabi ng Misteryo 2022. Ayan. Until now, ay tuloy-tuloy yung ating program, Gabi ng Misteryo sa DZRH. Actually, it's not really kwento lang. It's to educate people how should we deal with this paranormal activity sa paligid. Nung nag-start ako way back 2006, ang naisip ko noon, puro lang kasi pananakot ang ginagawa ng tao. So during that time, naisip ko na dapat ma-educate yung tao na there is a reality beyond physical. Tayo kasi, we as a human being, meron tayong spiritual body. So when the body dies, lalabas yung ating spiritual body. So that's another reality. So yun ang mission talaga ng Misteryo during that time, na itinuloy ng Gabi ng Misteryo, para malaman natin na hindi dapat katakutan yung life after death. Actually, there is life after life. Yun ang purpose nun eh. So until now, although marami pa rin mga natatakot sa mga existence ng mga multo, ng mga ghosts, ng mga maligno, yun ang purpose din natin, na hindi dapat katakutan. So we should understand yung kanilang existence. As a kid siguro, nung tayo bata pa, natatakot tayo, di ba? Dahil pag di natin nakikita, parang kapag nangilabot tayo, ba't ako nangingilabot? O di ba? So meaning, merong presence na hindi natin alam. So wala namang nag-influence sa akin kasi based na rin sa experience, may mga, sabi lalo sa mga probinsya, may mga maligno, di ba? And meron tayong tinatawag na kapag nakaramdam tayo ng kakaiba, paano natin nalalaman yon? Init na balita, dumadagsa ang mga tao para bumili ng melatonin gummies ni Dr. Liza o ngayong may 70% diskwento. Ang gummy na ito ay tinaguri ang So doon nagsimula yun eh. Then hindi lang ako yun eh. So may mga nakakausap ka ng mga tao, ano itong nakita ko? Parang kakaiba, hindi yung pangkaraniwang tao. So doon nagsimula yun. Kailangan nating saliksikin, kailangan nating alamin kung ano yung hindi natin alam. So knowing the unknown. During my Misteryo program way back, I think mga 2010, yung first mga episodes natin sa Misteryo pa lang noon, hindi pa Gabi ng Misteryo. I remember merong nagtapat sa akin na sinabing aswang sila. Magkapatid sila. Pero ang sabi nila, hindi naman daw sila masamang mga aswang. Kasi normally ang sabi, pag mga aswang kumakain ng laman loob ng tao, no?
Hindi raw nila ginagawa yon. At hindi rin daw nila kagustuhan na maging ganon. Ito'y para ipinamana sa kanilang mga parents. Kaya lang, naging tragic yung kwento nila kasi yung isa sa yung kapatid niya na babae, napatay ng taong bayan. Based sa kanyang kwento. Ayaw kong paniwalaan noon yung kanyang kwento, pero mukhang may katotohanan. Kasi nagkakaroon lang kami ng kwento sa telepono noon nagkakausap lang. Hindi ko talaga na meet in person. Ngayon, kaya sinasabi ko na hindi pa proven ang kanilang existence kasi wala pang nagsasabi. Dati nga naglabas pa ako ng challenge sa mga aswang. Kung talagang aswang kayo, ipakita ninyo, pwede kayong magpa-interview sa akin in person. Pero on cam, dapat mag-transform kayo. Pero walang pumatos nun. Ako, I respect that naman pero during that time, nakatanggap tayo ng mga threats from them, from their group. Sinasabi na tigilan ko na rin yung discussion about them. Pero para sa akin naman sinabi ko naman sa kanila na I'm here, I'm trying to educate people na nag-exist kayo. At sinasabi ko, hindi naman talaga kayo masama. Yeah, I remember when I was in a condo building na hating gabi yun, naglalakad ako along the hallway. Abay, naglalakad, tahimik yung paligid. Habang naglalakad ako, ba't parang may nakasunod sa akin? Narinig ko yung takong sapatos kung sino yung nakasunod saan. Akala ko na mayroong tao sa likod. Abay, paglingon ko, abay, wala. Medyo nagilabot talaga ako, nanindigan yung mga balahibo ko. So, ang ginawa ko, during that time, presence of mind, meron naman akong daladalang cellphone. So, kinunan ko yun. Nahagip nung phone camera, yung black entity na nakasunod sa akin. Naipost ko yun sa YouTube yung encounter ko with a black lady doon sa isang condo building dito sa Pasay. So from that after that experience, sabi ko, wow, so talaga palang nag-exist sila, and kayang-kaya na palang kunan ng camera. Actually, dito habang nag-interview tayo meron. Kasi when we discuss things beyond physical, na-attract sila And lalo na pag ang pinag-uusapan natin tungkol sa mga multo, ma-attract sila sa atin. Special time na mayroon dito pinag-uusapan natin. May mga mali-aligid pero hindi naman sila makikipag-jamming sa atin. May time lang. Yung iba sumisingit sa mikropono, biglang may bumubulong. Iba biglang kakaroon na static yung ilaw. So, kaya gusto nilang ipakita na nandiyan sila. Now, during our program sa Gabi ng Misteryo, especially when we discuss about divine beings, dumarating din yung mga divine beings. Nakikita yun natin mga guest, angelic beings, mga galactic beings, dumarating sila. May time pa nga, pinadi-describe sa kanila, nakikita nila. Kasi hindi ko naman makikita, nasa likod ko lang, o nasa tabi ko lang Talagang na-describe nila yung itsura. At may pagkakataon na halos pare-pareho yung kanila nakikita. Hindi sila nag-uusap noon before the program. Gusto nyo bang magpakita sa kanila? Wag sa akin, Well, I could sense kids. Mayroong babaeng bata na nakadress. Mayroong isang lalaki na naka-short. And mayroon ding isang lady na nakaputi. Give yourself 28 days and become the most dangerous person in the room. Let's be real. Most people Sa paligid lang. Hindi ko lang madising isang lugar. Pero nasa paligid lang. Parang from the dark, kasi na papaligiran tayo ng ilaw. So behind the ilaw, may dark. So doon sila. Parang nag-step forward lang sila para magpakita. Pero they are not hostile. They are, they just observe kung anong ginagawa natin dito ngayon. Kung dati nahihirapan ng science to explain itong nangyayari about the paranormal activity, sa ngayon hindi na
hindi pa siguro nagmamatch yung lahat, theories and method of to prove the existence of the other realities. Pero sa ngayon, nakikita natin na may mga instruments na ginagamit eh. Mas magaganda na nga ngayon ang mga instruments ng mga paranormal investigators eh. Yung mga instruments ngayon like mga EVP, yung merong pa silang ginagamit ng mga SLS that could sense itong mga unseen beings sa paligid. Mas ano na ngayon, mas ibig sabihin, pati yung science natin, yung mga scientists, gumagawa sila ng paraan na talagang makita yung existence ng kabila. Unlike before. Although marami rin mga experiments na ginawa mga scientists before na nagpo-prove na may nag-exist itong kabilang realities. Actually, it is not, well, it is spiritual, it is also science. Tayo, kasi yung existence ng mga ibang beings, mga spirits, energies yan eh. So, di ba ang mga scientists, dumidepende rin sa energies. So, doon yun eh. So, ako, I don't think na nagkakaroon na magkaiba yung, malaki yung gap between science sa kanitong paranormal. Humingi lang ako ng assistance from spirit guides, from divine beings. Sabi ko, I call God. God, kayo na pong bahala sa program and please gamitin niyo ko na maipaliwanag sa tao kung ano itong mga nangyayaring ito sa spiritual aspect ng buhay. And also I call mga angelic beings and also galactic beings to lalo na kapag pinag-uusapan tungkol sa mga extraterrestrials or UFOs, humingi rin ako ng assistance from galactic beings. Para sa akin, walang difference eh. Science and faith pwedeng mag-merge into one. Kasi sabi nga ni Albert Einstein, di ba? Sabi ni Albert Einstein, kilala naman natin si Albert Einstein, talagang magaling na scientist yan, no? Imagination is more powerful than knowledge. So, kung iniisip natin na yung imagination is only an imagination, parang, hindi pa proven niya kasi imagination lang yan eh, di ba? Pero everything na nakikita natin sa paligid, like itong mga camera nakapaikot sa atin, itong microphone, itong laptop or iPad or cellphone, lahat yan nagsimula sa imagination. Then, so from imagination, nagmanifest siya sa materialization. So from nothing to something. Sa mga nagpapaliwanag, nagsasabi ng kanilang mga experiences, ako malaki ang aking respeto sa kanila. Kasi lumabas na sila sa kanilang mga lungga. Kung dati-rati kasi nagtatago tayo sa, hindi natin sinasabi, nililihim natin mga ganyang experiences kasi wala nakakaintindi. Ngayon, kaya ito yung Gabi ng Misteryo, itong misteryo natin, ay nandyan para ma-encourage sila na ihayag yung kanilang mga itinatagong sikreto, yung kanilang experiences. Kasi iba dyan nakakita ng kaluluwa sa paligid, pero pag sinabi sa kaibigan o kamag-anak, nababaliw ka na ba? Hindi naman totoo yan eh. Di ba? Maliin kaisipan na po yun. So I think it's about time na magbago ang ating kaisipan na intindihin natin yung kanilang mga experiences. Tulungan natin sila, lalo na pag emotional na yung problem. Nagiging magulo na isipan. Tulungan natin sila. Huwag nating isuppress yung kanilang experiences. Kasi iba, kapag sinusuppress natin sila, nauuwi yan sa pagkabaliw. So, dapat intindihin natin. At kung kayo hihingi naman ng tulong sa mga mas nakakaintindi, I think it's about time na lagi kayo makinig, manood sa Gabi ng Misteryo. Kasi ako, I believe na lahat tayo merong ma-experience na hindi natin ipaliliwanag. Kaya iba nakaka-relate. Although yung iba ay curious, sinisikap nilang intindihin, walang problema yon. Ako, I believe naman na, I don't know, lahat tayo meron tayong, we believe na every one of us, meron tayong guardian angel. Lukban longganisa, isang matamis at bawang na sausage. Right. Pero hindi natin nakikita ating mga guardian angel. But we believe nag-exist yung ating guardian angel. And we also believe in God. Pero hindi naman natin nakikita ang God, ang ating pong lumikha. Pero naniniwala tayo nandiyan sila.
So ganun din ang ating dapat na maging approach sa mga nagpaparamdam, mga nagpapakita na kung talaga meron silang gustong isabihin sa atin ng mga mensahe, why not? We have to accept kung ano yung kanilang mga sinasabi. Marahil ito'y makakatulong sa atin. Sa darating na undas, hindi po ito panahon ng takutan. Alisin na po natin yung old belief natin na nakakatakot ang undas. In fact, ito'y dapat, kaya nga ang tawag dito, piyesta ng mga patay. Kapag piyesta ng mga patay, meaning kapag piyesta, celebration. It is a celebration of their existence, not in this reality, but sa kabilang buhay. So, it is a celebration na nandiyan sila sa kabila na makatutulong sa atin sa living reality at tayo rin makatulong din sa kanila. In fact, sila ay lalo na yung mga gumagalang kaluluwa sa paligid. They need help. They need prayers. They need forgiveness. They need love. They need light. Kaya sila gumagala dahil nasa kadiliman pa sila. So I think it's about time to all of us na bigyan natin sila ng liwanag. By prayer, so pag-usal ng dasal, by praying, by meditation, and we can connect to higher beings, sa angelic beings, kay God, to help them na makatawid sa kabila. Natatakot kasi karamihan kasi ito yung iniukit sa ating isipan na kapag hindi natin nakikita ay nakakatakot sila. But in fact, hindi naman. Kung meron tayong nakikitang kakaiba sa itsura natin, natatakot tayo. Pero in fact, yun yung kanilang, especially pag nakita tayo ng mga maligno, ng mga engkanto, natatakot tayo kasi kakaiba itsura nila. Pero yun yung kanilang normal na existence eh. So we have to understand na nandiyan din sila sa paligid. Ako naman, I always inspire people na i-share kung ano mga experiences nila. Whether it is good or bad experiences sa mga spirits or non-physical beings, ikwento lang nila. And nandito ang Gabi ng Misteryo to help you, to inform you kung anong dapat na gawin. We have some friends na may mga iba't ibang mga spiritual practices na pwedeng makatulong. Kasi ako, I believe na ito'y regardless ng religion eh. So, ako ay may Catholic hanggang sa ngayon. But I also respect spiritual practices like Buddhism, Taoism, shamanism, at iba pa. Kasi ako ay believe na kaya may religion, doon nagsisimula yung faith mo eh. Doon nagsisimula yung belief system mo. And from that point, mag-evolve ka. At isa lang ang pupuntang direksyon niyan, sa Creator natin. We call Him the Supreme Being, or the Supreme Creator, or the Universe. So ako I believe na kung meron kayong mga experiences, please feel free to share it, lalo na sa atin sa Gabi ng Misteryo. At makakatulong kami, ma-share namin sa inyo mga paliwanag kung anong dapat natin gawin.